In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Magandang gabi muli sa atin pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong bansa na naabot ng tinig na ito. Sa ngalan po ng Debaters Convention, ito po ang inyong lingkod, si Maya Bro, known as Eric Ding Dignos, na kung saan mamamagitan sa dalawang panig sa grupo po ng Islam at sa SDA, sa katauhan po ni Brother Ferdinand Camacho, at saka sa isang panig si Alice Javier na isang Islam. Ang paksa na pag-uusapan ngayong gabi na lingkod handog po ng Debaters Convention, ang paksa ay ito: alin ang dapat na italaga na araw para sa Panginoon? Saturday or Friday? Of course, ang afirmatibo, ang SDA, negative naman yung Islam. So, bago natin umpisahan ang atin pong debate, so gusto ko pong basahin po ang rules at maigi na pakinggan nyo pong mabuti. Unang ruling, no? Ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds maximum. Pangalawa, kung ang categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds, at ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 seconds time. Pangatlo, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad, walang paliwanag. Pang-apat, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Panglima, ang unang magtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative, negative side, at sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kailangang oras ng magtatanong o idaragdag ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, out of the topic are not accepted. Pang-8, no side comments. Pang-9, pang-9, no unprofessional attitude.
Pang-sampu, no objection during conclusion. Moderator's decision is always final. Sa huli, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sa panig ng afirmatibo, sang-ayon ba sa ruling ng Debaters Convention? Yes, sir. Sang-ayon po. Sa panig naman ng negatibo, sang-ayon po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. Excuse na So, po. Excuse na po. Bro Rasha, pakipalit nung nasa taas yung si Brother Ali Baptist ang nakalagay. So correction lang para doon sa nasa live. Ang nakalagay Baptist no? Correction din Magbabaptist kanina. na si Ali. Ferdinand Camacho daw. Fernando po, no? Fernando Camacho. So, kung nagkamali Okay. ako, paumanhin. Okay lang yun sa akin. So, okay na po. Okay na po. Okay na po. So, okay. So, hindi ko na patatagalin, no, ang atin pong dahil ang ating oras po ay alas 9:20 ng gabi. At kung maganda ang takbo ay mapaaga tayo na matapos. So, okay, hindi ko na patagalin. At ang atin pong oras na pairarin ay 10:07:05. Nasaan na yung 10 ko? Ito, 10. Nakita nyo ba yung oras? Paki-confirm? Yes, sir. Wala? Hindi nakita? Nakikita ko po. Okay, wait lang. Sige, wait lang. Pupunta ako doon sa pinaka-platform. Okay. So, hindi ko na patatagalin at uumpisahan natin ang pagdidebate at bago ang lahat, ang dalangin po ng Debaters Convention na ang debate pong ito ay mailagay natin sa ihandog natin sa Diyos na meron pong kapayapaan. Ano man ang ista ng bawat isa, meron pong paggalang. So maraming pong salamat at hindi ko na patagalin. Papaganahin ko na po yung oras sa afirmatibo. Start the time. Okay, muli nating pinupuri ang ating pong Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon uli ng pangmagkaibigang usapin sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng mga kaibigan po nating Islam. Pinasasalamatan ko rin ang Debaters Convention sa napakagandang programang ito na walang sawa na tumatangkilik ng mga pagpapaksa na mapapakinabangan ng mga nagsusuri. Kay kapatid na Russia, yan, maraming salamat sa matyagang pagsusuporta sa mga debaters. Kaya kapatid na dalawa po itong Ali, no? Kapatid na Ali. Yan. So, sa inyo pong dalawa, yan, maraming salamat. At siyempre sa akin makakausap. Ito yung first time ko na magkakaroon ng pag-uusap sa paksang Friday and Sabat. At kay Pastor Rayan. Yan, ho. Kay Pastor Ferdinand. Kay kapatid na Nihil. At sa mga comment section, ano man ang inyo pong komento, positibo, negatibo, ay pagpapasalamat ko po yan at magandang gabi po sa inyo. Ang trabaho ko po ngayon mga kapatid ay magtatayo, no? Itatayo ko sapagkat ang aming paksa, alin ang dapat na italagang araw para sa Panginoon, Sabado o Biyernes. At syempre ang inyong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr. bilang isang Seventh-day Adventist member ay nasa panig po na ang dapat nating italagang araw na special sa Panginoon, walang iba kundi ang araw po ng Sabado o araw ng Sabat at hindi po ang araw ng Biyernes. Pero wag po ninyong ipagkakamali mga kapatid, kung ang pag-uusap ay pag-worship, wala hong problema sa amin. Lahat ng araw ay ginugugol sa pag-worship. Ang tangi lamang pinag-uusapan dito, ano ba yung dapat na araw na ipopokus natin o itatalaga o special para sa Panginoon. At syempre, yan po ang araw po ng
Sabat. Bilang katunayan, my first contention dito sa biblical history, sisimulan ko dito sa chapter 2 verse 1 hanggang 3 ng aklat ng Genesis, ang wika. At nayari ang langit at lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So ito mga kapatid, makikita po natin na matapos na yariin o gawin ng Diyos ang buong mundo, sampu ng tao, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, yung kahulihang araw ng sanlinggo. At ito anya ay kanyang binasbasan, no? Siya mismo ang unang nagpakita ng ehemplo ng pangingilin, kanya itong ipinagpahinga. So, na hindi ito ginawa ng Diyos sa araw ng Biyernes. Wala tayong mababasa sa Biblia na yung araw ng Biyernes ang siyang ipinangilin ng Diyos, ipinagpahinga, o itinanging araw, o di kaya'y binasbasan ng Diyos. Wala ho mga kapatid. No? Yamang ang Biblia ang siyang pinakauna-unahang naitala na salita ng Diyos sa anyo ng literatura, ay walang sinasabi ang Diyos mula cover to cover ng Biblia na dihamak na mas nauna sa Quran na binasbasan din ang ang ika-anim na araw. Ang tawag ng Biblia sa araw po ng Biyernes ay araw ng paghahanda. Yan. Pero hindi yan binasbasan ng Diyos. Hindi yan binigyan ng isang espesyal na pagtatangi ng ating pong Panginoon. Kundi dito lamang natin makikita sa araw po ng Sabat, na yung Sabat na yon ay ikapitong araw. Kaya pagkatapos ng Diyos na likhain ang araw po ng Sabat na ito, sa panahon ng paglikha, ganito naman ang ating mababasa sa Kapitulo 2, talatang 27 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa Sabat. Matapos gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa sansinukob kasama ng tao, ay kasunod niya yun pong araw ng Sabat, na ang sabi rito, ito ay ginawa ng ating Panginoon para sa tao. O sa madaling salita, para po sa kabutihan ng tao, o para sa ikabubuti ng tao. Yan. Wala tayong mababasa sa Biblia na yung pong Sabat, yung pong Friday, ay ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao. Wala ho, o para sa tao. Wala ho kayong mababasa. And mamaya sa pag-present ng ating Ustad Ali Javier, gusto ko na bumasa siya sa Quran na yung Friday ay binindisyon na ng Diyos, binanal ng Diyos, at ito'y ginawa para sa tao. Yan, para sa tao. So, para kahit papaano, meron siyang mailatag na ebidensya na sasalubong dito sa akin pong pinapaksa. Yan. So, mamaya po yan, aabangan ko ho yan. Then, kung sakali namang mayroon siyang mabasa, ibig bang sabihin ito, magigiban na niya yung ating stand? Hindi po, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang babasahin niyang Quran, walang pahintulot sa Biblia. Wala ring hula na mayroong lalabas na Quran na salita ng Diyos sa anyo ng aklat na ngayon ay hawak-hawak po nila na itinuturing din nilang salita ng Diyos. Kung mayroong higit tayong paniwalaan, ito po yung banal na kasulatan, mga kapatid, na siyang pinakamatandang aklat sa buong mundo, na ito ay open sa lahat ng tao, at mapapakinabangan. Kaya dito sa aking first contention, makikita po natin kung gaano kahalaga ang araw po ng Sabat.
na dapat ay atin pong italaga, no, sa atin pong Panginoong Diyos, sapagkat ito ay kanyang binindisyonan, kanya itong pinagpala, kanya itong binanal, kanya itong ipinangilin, no, at kanya mismo nga ipinagpahinga. Ginawa niya ito para sa tao. At yung tao po na binabanggit dito, mga kapatid, hindi lamang yan sa partikular na bansa, kundi ang ginamit dyan ay anthropos sa wikang Grego na tumutukoy sa human beings, ano, sa people mismo, sa humanity. Yan, ano? So, kaya ito yung challenge natin sa second presenter po natin. Nababasa naman siya sa kanyang Quran na katumbas din ng ganitong pagpapahiwatig na pinahalagahan ng Diyos, binindisyonan, ano ho, at kanyang mismong ipinagpahinga o ipinangilin. Okay po? Yan. So, then, my second contentions, ano ho, yung pagpapatotoo ni Pilo, ano ho, I hope kilala ng lahat sa atin si Pilo, ano, dito sa kanyang isinulat, no, actually ito yung nakita ko sa http://www.ecclesia.org/truth/Sabbath objection, ano yan. Sabi dito, the Sabbath is not a festival peculiar to any one people or country, but is common to all the world, and that is may be named the general and public feast or the feast of the nativity of the world, that is a celebration of the Lord's birthday. Yes, may katotohanan ito, mga kapatid, no? Sa isang banda makikita natin may katotohanan din ito, sapagkat ang araw po ng Sabat, ano, ay isang pag-aalaala naman din talaga sa ginawang paglalang ng Diyos, na kung saan ay tinatanaw natin, ano ho, pinasasalamatan ng ating Panginoon sa kanya pong pagkakalikha, no, sa buong sanlibutan, na tayo ngayon ay nakakapaglingkod sa kanya, no, nakakapag-meditate tayo sa kanya ng isang buong araw, na ginugugol natin yon sa espesyal na araw na mismong ang Diyos ang siyang gumawa nito. Ano yan, ano ho? So, yan po yung kalawa kong contentions na gusto kong salubungin ng ating kaibigan. Time na. Hindi ako narinig. Hindi ba ako narinig? Hindi po. Ngayon lang. Okay. Sige, maraming salamat. Sorry. Mr. Affirmative sa iyong 10 minuto ng paglalahad patungkol po sa pananampalataya na iyo pong ibinahagi. Ngayon naman ay bibigyan ko ng 7 minuto ang atin pong Mr. Negative. Ready na ba? Mr. Negative? Second Baka speaker po nakamute yan. kayo. Ready, Pastor, ready. Ready na po. So, ready na kayo mag-cross-examine. So, 7 minutes para sa'yo. Time, start. Unang tanong, Brother Fernando. Sabi mo napagod ang Diyos. Nagpahinga ang Diyos. Tama ba? Yes, sir. Tama po, Ustad. Thank you. Nagpahinga po siya. Katangian ba ng Diyos ang magpahinga? What's the time? Yes, So, Ustad. what's the time? Moderator's time. Okay, ang oras po ay 6 minutes and 39 seconds. First warning sa negative side. So, ang ruling po natin ay 20 seconds answer. Antayin nyo po yung magsabi ang moderator na next question. Okay, one warning to the negative side. So, you have 6 minutes and 39 seconds. So, tuloy ang pagsagot. Time start. Okay. Yes, kapatid ng Ustad, katangian po ng ating Panginoon na siya ay magpahinga. Sa talatang ito ng Henesis 2:1-3, hindi po siya nagpahinga dahil sa siya ay napagod, kundi kaya siya nagpahinga dahil tapos Next na question. ang kanya pong gawaing paglikha. Sa aklat Next ng Isaiah, Next question.
Next Di question. ba ang Diyos ay walang kapaguran? Tama o mali? Yes, sir. Yung tong binabanggit ko na katangian ng Diyos, yung nakakapit sa Henesis 2, 1 at 3 na siyang kinakatigan po ninyo. Na siya po ay nagpahinga, hindi dahil napagod. Ngayon sa physical ho naman, ano ho, ito yung aking babasahin sana, hindi natuloy. Isaiah 40 verse 28. Hindi mo baga nalaman? Hindi mo baga narinig? Next question. Kung ang Diyos ay walang kagaya at wala siyang kapaguran, bakit niya sinabing nagpahinga? Katulad po ng aking sagot, hindi po siya nagpahinga dahil napagod yung kanyang physical, ano ho, ano ba, paano ko ba ma-explain yan, ano? Yung siya mismo napagod, hindi po. Kaya siya napagod kasi, kaya siya nagpahinga kasi natapos na yung kanyang gawaing paglikha. Wala na siyang gagawin, kaya nagpahinga na po siya. Next question. Yan po sagot diyan. Next So question. napagod siya kaya nagpahinga. Tama o mali? Hindi po, nagpahinga po siya dahil wala na siyang gagawin. Tapos na yung kanyang gawaing paglikha. Ang kasunod na, wala na, kumbaga sa atin hayahay na, tapos na. Yun po yung ibig sabihin ng nagpahinga sa talatang ito. Oh? Kasi nga, kung ang titignan natin, yung kapaguran, bunga ng trabaho, Isaiah 40 verse 28, Next question. Yung pong binasa mo na kinuhanan mo ng mga tinindig mo, Brother Fernando, mayroon po ba doon Torah ni Moses? Yes, kapatid. Ito pong Henesis chapter 2 verse 1 to 3. Bahagi po yan ng Torah. Kauna-unahang aklat na isinulat ni Moses na ang ibig sabihin sa wikang Hebro ay pasimula. Opo, kaya meron po bahagi. Yun po, nabasa ko po. Ano po Pero, yung urig, Brother Fernando? Mhm. Ano po yung urig na salita dyan? Tagalog ba o ano ba? Anong urig na salita? Opo. Ito po ay isinulat sa wikang Hebreo, kapatid na Ali, ano? Then itong binasa ko ay translation ng wikang Hebreo. Ayan. Kaya maliwanag nating nababasa na ang ikapitong araw o siyang Sabat, binindisyon ng Panginoon, binasbasan, ipinangilin, ano ho, at ito'y napakalaga sa Panginoon. Hindi po araw ng Biyernes. Walang mababasa na ang Biyernes ay... Next question. Mayroon ka bang maipakita na Hebreo na original para yun ang balikan natin kung totoo ba yung mga pinagsasabi mo, Brother Fernando? Yes. Meron, ano? Pakita, please. Oo. Sige. Pakita ko po sa inyo, no? Pause the time, 2 minutes and 59 seconds. So, pasuyo dyan, merong nagba-background eh. Tika lang, sino? Saan galing yan? Russia, saan galing yan? Okay, wala na. Okay, resume the time. So, 2 minutes and 59 seconds. So, time start. Pagsagot, proceed. Okay po. Ipapakita ko lamang po. Dali, hindi ko maano eh. Nasa computer ko kasi, ano? Ipapakita ko lang, kapatid, ano? Ayan, kapatid, nasa computer ko po yan. Marami ho yan. Oo. Yan, hanggang taas po yan, kapatid. So, yan po ay kasulatang Hebreo. Next question Yan. na. Nasa sa inyo po kung gusto niyo babasahin ko. Next question. Brother Fernando, Proceed, yung next kailangan ko question. yung libro na ganito na orig. Kasi mamaya babasahan kita ng origin ng aral namin sa Arabic. Ngayon, hinahanap ko yung original na inyong Toro kung saan libro na yan, sabi mo Hebreo. Ang gusto ko yung ganitong libro na Hebreo. Kasi kung sa computer, no, madali lang po yun. Oo. Ganito ka. Mayroon po ba, brother? Wala akong hawak ngayon, ano, na hard copy.
Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ko. Kahit na diyan sa internet, itype po ninyo, walang pagdududa, merong kasulatang Hebreo. Yan namang hawak ninyong Quran, hindi rin yan ang original na Quran, kundi original language lamang po ang ginamit diyan, which is Arabic. Pero dito sa amin, ganun din. Next question. Thank you, Pastor. Okay. Pakibasa mo nga yung Pastor, Brother Fernando, yung Hebreo 4:9 sa Hebreo. Gusto ko marinig. Wala pa akong nilatag, kapatid, at mamaya akong nasasagutin niyang po Next ninyo. question. 2:27. Next question. 2:27 ng Marcos, yung binigay mo kanina. Hebreo, pakinggan namin ha. Okay. Ang aklat po ng Marcos, kapatid, ay hindi nasulat sa wikang Hebreo. Yan po ay nasulat sa wikang Griego. No? Kaya wala akong mababasa sa iyo. Greek po yan Greek. Ayan, pansamantala nating tugon, kapatid. Wikang Griego po yan, hindi Hebrew. Next question. Akala ko ba sa Torah ka nagmabase? Bakit napunta ka na sa sa canonical gospel na? Yes, katulad ng sagot ko, inuna ko po yung Torah sa Genesis. At hindi lang kasi Torah ang binubuo ng Biblia. Meron ding New Testament. Kaya sinipi ko naman yung Marcos 2:27. Ayun, nasulat naman sa wikang Griego. Time. Okay, maraming salamat po sa 7 minuto ng cross-examine sa tindig po ng affirmatibo. So, set natin yung time, 10 minutes. At itong 10 minutes ay magtitindig naman ang atin pong negative side. Paalala lang, hindi pa po rebuttal. Kung hindi, ay sa pagtitindig po, ipipresent nyo po ang inyo pong pananampalataya. So, kung handa na ang negatibo, ay papaganahin ko na yung oras. Time start. Now. Thank you, Pastor Shimaya. Tsaka gandang gabi sa ating lahat. Hindi ko na iisa-isahin, lalo kay Brother Fernando. Si Brother Rasha, thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Batid na natin mga kapatid, na pinadalhan tayo ng Diyos ng mga propeta. At hindi niya yan itatanggi kasi naniniwala rin kayo kahit walang Bibliang nababanggit sa mga covenant na 5. Babasahin ko yung mga covenant. Siguro alam nyo ang mga ito. Bakit namin alam sabihin? Sapagkat nakukompare mga sa Quran bilang huling kapahayagan na mayroong ibinigay kay Abraham, yung Suhuf Ibrahim wa Musa. Mababasa yan sa Suratul A'la ng Quran. At sinabi ng mga pantas na yun ay yung Suhuf, palatas, na pinagkaloob noon kay Abraham sa kanyang kapanahonan. Nababanggit din sa Quran yung Zabur na pinagkaloob kay Propeta David. Sinalin nila yon na proverbio o kaya salmo o kaya awit. At nababanggit din naman sa Quran na confirm yung Torah o commandments na binigay kay Moses. Nababanggit din sa Quran yung Al-Injil. Sinalin nila yon na ebanghelyo o gospel. Wala pong Biblia. Nga ang sagot kapag tinatanong kayo kung sino ang propeta na nakatanggap ng Biblia, kasi nga sinulat lamang yan kung kailan. Ang isang banda rito, sa tanong kanina kung base ba sa Torah ni Moses yung basihan ni brother, dahil mayroon siyang binasa. Sabi niya, oo. Kaya nagtanong ako kung ano yung orig ay kay Hebreo. Wala naman pong naipakita na katulad nito. Itong Quran na original siya sa Arabic. Hindi nyo ito matutulon na ito ang orig na Quran, Arabic po siya. Kung naisalin po yung kanyang meaning sa iba-ibang lingwahe,
hindi po nawawala yung kanyang Arabic. Dito kayo kumbaga wala kayong pinagsidlan sa punto na ito. Dahil kung titignan natin yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi namin tinatanggi na sa bawat araw ng buong linggo ay araw ng pagsamba ng Muslim. 5 times daily pa. Obligado lang yun. Ha? Iba pa yung mga rekomendadong pagdarasal. So hindi namin tinatanggi na magsamba sa Sabado. Walang problema dyan. Sa isang hadith ay ginawa ng Diyos na sambahan ang kalupaan. At sa isang hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi ni Propeta Muhammad, Adlullahu anil juma'a man kana qablana fa kana al-yahud yawmus sab wa kana an-nasara yawmul ahad. Naintindihan mo po ba yun, Brother Fernando? Talagang hindi nyo naintindihan yun. Bakit? Yun ang urig na mga babasahin pagdating sa hadith at saka Quran. Bakit? Saklaw tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ibig sabihin ng hadith na sinabi ng Propeta Muhammad? Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanahonan natin bilang nasasaklawan tayo ni Propeta Muhammad na Biyernes ang pagtitipon upang magbigay ng khutbah. Khutbah ibig sabihin yung sermon para sa mga tao. At sinabi ni Propeta Muhammad na noong panahon ni Moses ay araw nga ng Sabado. At nung panahon din naman ni Jesus ay araw ng Linggo. Kahit sa panahon natin ngayon, hindi na tayo saklaw ni Moses o ni David o ni Abraham o ni Jesus. Ang sumasaklaw sa atin ay si Propeta Muhammad. Wala pong Felix Manalo. Yun po ang gusto kong makadebate rito yung mga kababayan nating Iglesia ni Cristo napatutunayan kung sino ang tunay na sugo Sorry ako na may nagsasalita lang ng isang katotohanan syempre. Ang atin lang mga kapatid, bilang mga Muslim, ikukonsidera ninyo na dati na po kaming Kristiyano. Wala nang mas mainam pa sa amin na tagpuan na ito ang totoong mensahe. Kung pagsamba ang pag-uusapan sa kung anong araw, araw, 7 days a week. 5 times pa nga kami magdasal Pero yung Biyernes, dito ginagawa yung pagkhotbah. Alam niyo yung khotbah? Ulitin ko. Pagsermon, pagbigay ng mensahe. Napapansin niyo ngayon na kaming mga Muslim, alhamdulillah, ay sa pagsunod sa turo ng propeta, ay sinabi kasi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran 4 verse 80. Surah An-Nisa verse 80. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, basahin ko yung orig. Ano sabi ng kataas-taasang Allah? May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sino man ang sumunod sa sugo ay masunod niya ang Diyos. Palinaw, kanino ba tayo nasasaklawan na propeta? Saklaw tayo ni Propeta Muhammad. Sa Quran 3 verse 81, ang urig, sabi ng kataas-taasang Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ang ibig sabihin ng verse na yan, sabihin mo, sabi ng Diyos kanino kay Propeta Muhammad, kung kayo ay totoo na nagmamahal sa Diyos, sundin ninyo ako at mamahalin kayo ng Diyos, papatawarin ang inyong mga kasalanan. Kaya mahalaga ang pagsunod sa propeta na isinugo sa panahon natin. Tanong, sino ang ating propeta na sumasaklaw sa atin? Kung si Jesus ay sinugo sa Israel at si Moses ay doon din sa kapanahonan nila bilang sila ay Israelitas, hindi po tayo saklaw ng sinasabi ninyong batas. Bakit? Unang-unang inyong binabasa ay hindi naman urig na mga kasulatan kasi sinalin na lamang yan ng kung ano-anong lingwahe sa inyong naintindihan. Kaya't ang outcome ngayon, sa dami na ng mga tao na nangangaral ng kung anong nasusulat sa Biblia, kung ano-ano na lamang ang inyong ipinangangaral. Kaya nagsasalpukan na ang inyong aral. Sorry sa salitang ganun ko Ayaw po ng Panginoong Diyos
ng ganung aral na hindi po kayo nakakaalis sa inyong basihang Biblia, isang damukal din ng paniniwala at sinasamba. May narinig ako sa Rome. Ano sabi nila? Tayong mga Kristiyano, magkaisa naman tayo laban sa mga Muslim. Kasi nagkakaisa sila. Totoo eh. Anong wenta na Kristiyano po kayo, pero kayo mismo ay hindi magkaisa? Kasi nga Biblia nyo ang dahilan. Walang urig na binabalikan upang tingnan natin kung ano ang katotohanan na turo ni Jesus o ni Moses. Pero mayroon tayong mga puntos. Tignan ninyo ha. Sa 5:17 ng inyong Biblia, si Jesus ay hindi raw niya sinira ang mga batas ng mga naunang propeta kaysa kanya. Bakit ang ilang sa inyo ay hindi na sumunod nga, hindi sinusunod ang mga nandun sa lumang tipan? Diba? Yung pagdating sa bagong tipan, iba-iba na ang inyong sinunod. Bakit? Kasi mayroong turo ni Pablo at kung ano-ano na lang. Wala tayong binabalikan na original na manuskrito o ano man yan para pagkaisahin tayo sa isang aral na hindi nagsasalpukan. Kaya yung tanong kanina, napagod ba ang Diyos para magpahinga? O katangian ba ng Diyos ang mapagod? Sabi hindi. Ba't nagpahinga? Ang kulit ng Biblia na yan eh. Kung sana may urig na Hebreo o Greek sa mga binasa ninyo, balikan natin kung totoo yung mga sinasabi ninyo. Dahil ang Diyos walang kagaya. Bakit niya sabing magpahinga ang Diyos? Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa mga kausap ko minsan, binasura ko na yung Biblia ko eh. Masakit kong sabihin to eh. Bakit? Kasi walang aasahan to eh. Yun ang aking masasabi ngayon mga kapatid. Ayaw ko na pong magpahaba sapagkat sapat-sapat na po yun. Inshallah. Sorry sa nakikinig nating mga kababayan at sila pastor. Si Brother Rasha, ako ay nanghihingi ng pamanhin at simple kay Brother Fernando, I am sorry. Thank you. Okay, winib niya yung kanyang 5 minuto. So, antayin na lang natin para ma-reset. Okay, time. So, maraming salamat, Brother Ali, sa iyo pong 10 minutong presentation. Dako tayo sa 7 minuto. Hindi na tayo mag-announce kung ano pa man mamaya na. So, kung handa na ang affirmative para i-cross-examine yung latag po ng negative, ready na ba po sa 7 minutes? Yes, sir. Okay, Ready na po. time start. Okay. Okay, good evening kapatid na Ali. At salamat sa iyong latag. Gandang gabi, bro. Ang tanong ko, my friend, okay, yun bang Friday na inyo pong itinatalaga sa Panginoon, yan ho ba ay binindisyonan ng Diyos? Binanal ho ba yan ng Diyos, kapatid na Ali? Yes. Dahil hindi niya po yan sasabihin na dito magsagawa ng khutbah, bagamat araw-araw po pagsamba ng mga Muslim, pero sa Friday ay dito gagawin yung pagkukutbah. So kung ang tanong mo ay binindisyonan, Next question. sure. Next question. Okay. Next question, saan pong talata ng inyong Quran na binindisyonan, binanal ng ating Panginoong Diyos ang Friday? Yung pag gusto mong salita, hindi po mababasa sa kahit anong talata. Pero yung diwa, yung nababanggit ang Friday, sa Suratu Al-Jumu'ah mismo. Yung Quran 62 verse 9. So, Next question. Okay. Next question. Diyan ba sa inyong Quran, sinabi ba na mahalaga ang araw ng Sabat? Hindi sinabing mahalaga. Ngunit, ito ay ipinarating din sa atin na pag-aalala sa mga nauna sa atin sa panahon ni Moses. Kaya sabi ko nga, walang pagtanggi sa mga yan kasi na kinuwento nga sa atin ng kataas-taasang Allah hinggil sa Sabat. Next sa panahon question. ni Moses.
Okay. Diyan po sa inyong Quran, meron bang nagkasala sa paglabag sa Sabat? Mayroon. Yung mga tao sa panahon na yon ay nagkasala sila kasi nilabag nila yung alituntunin ng Sabat. Hindi yung panahon ngayon. Noon, yung panahon nila. So sa makatwid, yung Sabat na ipinapaliwanag ng inyong Quran ay utos ng Allah. Tama po ba? Utos ni Allah sa mga tao nung nauna na yon sa panahon ni Moses at hindi sa panahon ngayon. Para sabihin mo po na yan ang sundin natin at maging SD tayo. Thank you. Dahil utos ng Diyos ang Sabado, ibig sabihin mahalaga yan. Sabi mo kanina, hindi mahalaga. Paano nyo po i-reconcile ngayon yan, Ustad? Hindi ko sinabi na hindi mahalaga. Okay. Okay, next question. Okay. Dito po ako sa Matthew 5:17. Kapag sinabi bang kautusan o mga propeta, saan po yan tumutukoy? Kapag kautusan ng mga propeta, lahat ng mga inutos ng Diyos sa mga propeta particular, hindi sisirain ni Jesus. Ang akin lang punto kanina dyan, bakit sa bagong tipan, nagka-windang-windang na Next question. yung mga yan. Ano ang ibig sabi, ano ang kautusan na binabanggit diyan sa tekstong Grego, kapatid na Ustad? Kung titignan sa Griego, hindi ko alam, bro. Okay. Yun naman yung propeta, ano ho sa Greek, diyan sa 5:17. Huwag mong itanong sa akin, brother, kung ano yung Greek, kasi sabi ko nga, inaamin ko sa hindi ko alam ang Greek. Okay? Ito yung sagot ko. Ang 5:17 tumutukoy lamang sa mga kautusan na hindi sisirain ni Jesus. Kung isa-isay natin, Next question. Okay. Sabi nyo, sa panahon ni Jesus ay linggo. Ano ho? Saan naman ninyo nabasa na sa panahon ng ating Panginoong Jesus ay linggo na? Yan ang wala sa'yo sa hadith. Nasa hadith. Di ba binasa ko sa'yo, hindi naman naintindihan eh. Adlullahu anil juma'a man kana qablana fa kana al-yahud yawmus sabt wa kana an-nasara yawmul ahad. Hindi mo yun naintindihan. Ang ibig sabihin sa atin ngayon ay ginawa ni Allah ang para sa atin Biyernes. At sa mga nauna daw sa ating mga Hudyo ay Next question. Sabado. At yung Kristiyano daw ay sa Next Linggo. question. Okay, Thank next you, question. Thank you. Okay, diyan ba sa hadith na binabanggit mo, nakatala ba diyan na iyong linggo at Biyernes binindisyonan at binanal ng Diyos? Walang binanal na salita, ngunit ang punto lang dyan, yung mga Hudyo daw sa panahon ni Moses, Sabado daw sila. At yung panahon daw ni Kristo, yung Nasara, ibig sabihin mga Kristiyano, ay linggo. Hindi ka naman na doon na. Nandito na tayo sa Next panahon question. ni Propeta Muhammad. Tama lang, Biyernes. Okay, next question. Yung hadith, yan ay salita ni Muhammad. Yung Quran, salita ng Diyos. Diyan po sa salita ng Diyos na inyong pinangahawakan, na pinaniniwalaan. Saan po diyan nakalagay na linggo na sa panahong sa panahon ni Jesus? Kakabasa ko lang sa iyo, bro, yung hadith dito nga, kaya nga binasa ko sa iyo. Objection, Mr. Moderator. Pause the time. So, merong 34 seconds. So, objection, please. Yes, ang hinahanap ko hindi na hadith. Kasi yung hadith ay salita lamang ni Muhammad. Ang hinahanap ko naman yung sa Quran na siyang salita ni Allah. Kung binanggit ba na yung linggo. Ayos, ganun po kapatid. Okay. So, granted, Ali, pakisagot. Hindi sa hadith, kung hindi sa Quran, may binanggit ba? Wala, pastor.
Kaya nga sinasabi ko sa kanya, dahil kung mayroon mismo doon sa Quran, talaga uunahin ko yon. Dahil hindi naman po lahat ng sagot sa tanong nasusurat sa kasulatan. So doon sa hadith, dahil nga sabi ng Diyos, ang sumunod sa sugo, sumunod sa Diyos. Next Tama question. Next question. Okay. Kung wala sa sura, kung wala sa dyan sa sura, meron sa hadith, sa Biblia ba meron? Ustad? Kung wala po nga sa Quran, lalo Time, wala sa pero Biblia. pumasok yung sagutin mo, Ali, sa 20 seconds. Sige, start. Kung Sagutin, Ali. sa Quran nga po, brother, yung hanap mo na eksaktong salita, wala nga po. Binibigyan kita ng hadith, ayaw mong tanggapin. Sa Biblia mo pa kayang nagkakawindang-windang, hanapan mo ako. Wala nga orig po yan eh. Thank you, bro. Sorry ha. Okay, so dyan po nagtatapos ang unang round natin. So, tayo po ay tutungo na sa rebuttal portion. Of course, 10 minutes at 7 minutes sa ating pangalawang round. So, ibibigay ko ang 10 minuto sa atin pong affirmative as a rebuttal portion. Time start. Okay, maraming salamat po at very clear mga kapatid sa kanyang presentation. Tinapos siya ng maaga kasi wala naman na siyang sasabihin no. And nakita natin sa question and answer, hirap na sumagot ang ating pong Ustad Ali. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan. Ito yung kagandahan po ng araw ng Sabat. Yung Sabat kasi binindisyonan, binanal ng ating Panginoon, itinangi. At ito iniutos na sundin ng tao. At binasa natin kanina, ito po'y mahalaga sapagkat ginawa ito ng Diyos para sa tao. Kaya nang itinanong natin, yung bang Friday may ganun din bang pangyayari? Hinanap natin doon sa Quran, So wala siyang naibigay na talata na mababasang ganon. Pero sa Biblia meron. Ang ginawa niya, pumunta siya ngayon doon sa pagbabasa niya ng Arabic. At pinupuntusan niya kung wala akong hawak na hard copy ng para bang wala na tayong Hebrew manuscript. Mali ho. Mali yan. Na sabi, pinakita ko sa computer, then open niya sa iba't ibang mga museum natin. Kahit sa internet meron. Bueno, babasahin ko sa kapatid na Ali. Dito sa Genesis 2, sa wikang Hebreo ganito. Wayevarek Elohim et yom hasheve veyichades oto kibo sabat mikol melacheto aser bara Elohim la asot. Ayan. Lagi niya sinasabi, naintindihan mo ba yun? Kung ibabalik ko sa kanya, naintindihan mo rin ba itong binasa ko, kapatid na Ali? So napaka-weak ng kanyang hindi yan ng paraan para matibag mo yung aking itinayo tungkol sa Sabat. O paano, meron ako nabasang Hebrew, ibig ba sabihin walang kasulatang Hebrew? Mali mga kapatid, yung binabasa niyang Quran, hindi rin yan ang original na Quran. Wala na yung original na Quran, sinunog na, pinagkakainan ng mga hayop. Wala na yan. Second edition na lang po yan mga kapatid. Huwag kayo maniniwala na yan ang original na Quran. Original na lingwaheng ginamit, Arabic, pwede. Katulad sa Christian, kami naniniwala yung pinaka-autograph, nasira na po yun. Pero bagamat nasira yun, merong mga testigo. Ang tawag po dyan, mga bunga ng transmission o mga kopya. Ayan. Kaya nakakasiguro tayo na umiiral talaga ang Biblia at hindi ito bangga dito sa binabasa ko. So, yan yung pinaka-weak ng presentation niya. Then sabi niya, ang Diyos ay nagpadala ng propeta. Yes, totoo yan, nagpadala ang Diyos ng propeta at yun ang dapat nating pakinggan. Pero sino ba ang pinagdalang propeta na dapat po nating pakinggan? Both side, naniniwala kami ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakataong tao, isinugo rin siya hindi lamang bilang ordinaryong sugo o kundi bilang propeta rin. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 1 ng Hebreo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang
sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. No? Talatang 2, at nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sino daw po ang isinugo ng Diyos sa huling araw na ito? Ang ating Panginoong Jesus. Sa isang talata naman, mababasa natin ng Marcos 9, no? Talata ay 7, sabi rito, at dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Oh, sino daw po pakikinggan? Si Muhammad ba? Hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Buhat doon sa Mateo 28:19. Humayo kayo sa buong sanlibutan, sabi sa mga alagad. At inyong gawin mga, humayo ko sa buong sanlibutan, gawin ninyo silang alagad, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino po ang magdadala naman ng mensahe na ipinagtagubili ng ating Panginoon? Yung kanyang mga apostol na pinagbili na ituturo ng mga apostol doon sa kanilang magiging estudyante. Yung mga tinuruan naman yan, pasa-pasa lang ng aral. Walang binanggit na may lilitaw na Quran. No? Wala. Yan isang maling haka-haka lamang ng ating pong mga kaibigang ustad. Then, sabi niya rito, wala daw siyang problema doon sa araw ng Sabat. So, ibig sabihin, fix na ito. Hindi ko na siya itatayo kasi pareho na namin itinayo. Kundi magpo-focus na lang ako doon sa Friday. Yan. Wala tayong nabasa na ang Friday, binindisyonan, binanal, at sinabi ng Diyos na ito ay para sa lahat ng tao. Wala hong ganun, mga kapatid. Yan, self-proclaim lang po yan. Ng ating pong mga kaibigan. Then, tinanong natin, yung bang sabi niya kasi linggo na sa Bagong Tipan, hinanap natin, ang ibinigay niya yung hadith. Yes, hindi ko naman nire-reject, Then hinanap ko rin yung Quran, wala. Kasi kung meron tayong dapat na mas paniwalaan, yung Quran kaysa sa hadith. Yung hadith kasi salita ni Muhammad, yung Quran para sa kanila salita ni Allah. Ngayon, lumalabas wala sa Quran, nasa hadith, ibig sabihin nagsulo ng teaching si Muhammad, di ba? Wala sa Quran inilagay niya sa hadith. Nagsarili ng turo si Muhammad. Saan niya ibinase yun kung wala sa Quran? Di ba? Di sa sarili lang niya. Di po ba? So, yan po yan. Ngayon sabi niya, tinanong ko una, yung bang Sabat mahalaga sa Quran? Sabi niya, hindi mahalaga doon sa mapapakinggan po ninyo pag inulit ninyo. Then, binalipos natin yung tanong para lumabas yung katotohanan. Yung bang Sabat utos na may lumabag ba? Yes. Kasi mahalaga yung utos yun ni Allah. Ibig sabihin kung yun yung utos ni Allah, mahalaga yun, mga kapatid. Kaya nakatayo pa rin yung araw po ng Sabat na aking itinitindig. Pero yung kanyang Friday, wala, mga kapatid. Ang pinagdidikdikan lang niya, nagdaos ng pagsesermon. Hindi basihan yung pagsisermon para sabihin natin yung Friday na yan, binindisyonan, binanal ng Diyos, iniutos ng Diyos para sa lahat ng tao. Hindi yan ang basihan. Kahit anong araw pwede kang magsermon. Pero hindi ibig sabihin, binindisyonan na rin ng Diyos yung araw na yon o itinangi na rin ng Diyos. Yan ang kaibahan ng Sabat and Friday. Kasi hindi niya matutulan yung kanilang yung kanilang Quran kasi meron naman talaga. Yan. Now, sabi niya, pumunta siya doon sa iba't ibang maraming sekta, doon siya nagtago para hindi yan na makakapagtibag. Kasi kung susundan ko yan, ayon dito sa inyong Sunnah Ibn Maha 3992, book reference book 36 hadith 67, sabi dito, Sunan Ibn Maha, sabi dito, I swear by the one whose hand is the soul of Muhammad, my nation will split into 73 sects. Di ba? Meron pala 73 sekta rin sila. Akalain mo, one of which will be in paradise and 72 in hell. In hell, sabi niya. Aba,
meron din pala. Kaya yung ano niya, kaya sabi ko nga yung argumentation, napaka-weak yan, hindi yan ang magtitibag sa pinag-uusapang Sabat. Ano, side tracking lang yan, mga kaibigan, mga kapatid. Oh, kahit na maraming sekta, hindi mo pa rin napatunayan. Oh, ngayon, di parang boomerang, ano, nabinato natin, tapos bumalik din. Ayan. So, napaka-weak ng argumento ng ating pong second speaker. Then yung Matthew 5, no, 17, tinanong natin kasi lagi niya ginagamit yan. Ano ba yung kautusan? O, tuturuan kita, kapatid na Ali. Yung kautusan binabanggit dyan, yan po ay Torah. Yan. Yun na mga propeta na binabanggit naman dyan, ano? Yan yung tumutukoy, yung dalawa na yan, tumutukoy sa hula, ano? Sa hula ng pagparito ng ating pong Panginoong Jesucristo maging ng kanyang ministeryo. Ayan. Kaya mababasa po ninyo yung salitang propeta dyan. Ano po? Matthew 5:17. Aha. Binubuksan ko yung aking para makita po ninyo. Pag binasa nyo kasi ito, isinalin ito sa wikang Hebrew din eh. At mababasa nyo po dyan, yan po ay Nibim. Yan, no, Torah and Nibim, no, yung kanilang second canon. Yan. So dito medyo lalong tumagilid, ano? Kumbaga kanina tagilid, ngayon tumaob na talaga yung argumentation ni kapatid Ali kasi ginamit yung talata, hindi niya naunawaan. Time na. Salamat po. Okay. So maraming salamat po sa 10 minuto sa rebuttal portion ng atin pong afirmatibo. So 7 minutes para po sa pag-cross-examine po. So 7 minutes sa negative side. Cross-examine. Start. Bro Ali. Thank you, Pastor. Thank you. Brother Fernando, sagutin mo. Anong tawag sa'yo ngayon? Kristiyano o Hudyo? Ako po isang lehitimong Kristiyano, kapatid. Hindi po ako Hudyo sa katutubo. Pero ganun pa man, sabi ng Roma 9:4-5, sa mga Hudyo mang gagaling kasi sa kanila ipinagkatiwala yung mga aral na buhay ng Diyos para ibigay sa atin. At tayo, alisunod sa Roma 11, iniugpong. Next question. Alam mo ba na yung... thank you, Pastor. Alam mo ba na yung pinagsisiksikan mong Sabat ay para sa mga Hudyo? Oo, hindi. Hindi po. Hindi totoo na yung Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Wala ko kayong mababasa niyan na ibinigay lamang o eksklusibo lamang para sa mga Hudyo. At alam ko yung sisitasin po ninyong talata. Lagi na sa amin ginagamit po yan. Pero yung Friday, wala kang mababasa na yan ay binindisyonan, binanal, iniutos ng Diyos para sa lahat ng tao. Next question. Saklaw ba tayo ngayon ni Moses o ni Felix Manalo? Saklaw tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ituturo din sa atin. Mateo 28, kasama po doon ang Sabat sapagkat yan ay turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan po pasamantalang tugon natin. Taga-Israel ka ba, brother? Oo, hindi. Hindi po ako taga-Israel. Ako po ay taga-Pilipinas. At katulad na sabi ng Mateo 28, kaya ako tumanggap sa pananampalataya na ipangaral sa akin yung mga turo na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol. Kaya yung itinuro sa akin ng mga estudyante ng mga apostol na nagturo sa akin, itinuturo ko rin sa iba. Next question. Si Jesus, sabi niya, thank you, Pastor. Sabi ni Jesus, sinugo lamang siya sa Israelitas. Bakit sabi mo nandito ka sa Pinas naman, bakit totoo naman? Paano ka masasaklawan ni Jesus? Yes. Hindi po. Siguro iba yung may ulyanin, kasi binanggit ko kanina, sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong kinapal. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kaya napunta sa akin yung ebanghelyo sapagkat ito ay nagpasa-pasa alinsunod sa turo ng ating Panginoon. Kaya ang tunay na sa Diyos.
Next question. Sino ang propeta na tumanggap ng Biblia? Marami po, marami. Ano ho, andyan si Moises, yan. Andyan si Daniel, ayan, marami. Ano kasi yung ibig sabihin ng Biblia ay collection ng mga iba't ibang mga aklat. Kaya wag po ninyong hanapin sa iisang author. Oh, yan nga ang nagpapatibay na ang Biblia ay napaka-transparent, no? Hindi sila hindi katulad ng Quran, isa lang ang sumulat. Next question. Ilan ang books ng Biblia? I think, Mr. Moderator, wala na sa paksa yung kanyang tanong, ano? Pwede ba sagutin yon? Pwede kung gusto mong sagutin, Diba? pero kung hindi, pass na yun. Wag na kasi out of topic, wala sa paksa. Okay, next question. Yun ang gusto kong sagutin niya, Pastor, kasi second stand na to eh. Moderator's time, 2 minutes and 54 seconds. So, final decision. Next question. So, proceed. Ilan ang books ng Biblia? Siguro pag pinaksa na lang natin yung authentication ng Biblia at Quran, diyan mo na lang itanong yan kasi out of topic, kapatid na ustad. Pag ginaya kita mamaya, kung saan tayo mapupunta. Next question. Hindi po out of topic yan, brother. Okay, thank you, Pastor. Ulitin ko, ilan ang books ng Biblia? Sinagot ko na po, Post the kapatid time. na ustad. Post the time. Ilan? Post the time. Moderator's time. Bro Ali, mag-proceed ka ng another question. So, you have 2 minutes and 23 seconds. Yun ang, So, mag-iba ka ng tanong. yun ang gusto kong masagot, Pastor eh. Gusto ko Out lang of marinig context. ng mga tao kung papaano nyo ba pinangangalandakan yung Biblia. Moderator's time. So, out of context, ang inyong paksa ngayon, patutunayan mo na Friday, ang kabila naman ay patutunayan niya Sabado. So, okay, proceed the time, 2 minutes and 23 seconds. So, proceed the question. Time start. Thank you, Pastor. Alam ko yung rules and regulations. Kapag second stand na, lahat Basta't ng nasa paksa. itatanong dapat sagutin. Hindi, walang nakasulat na ganun. Kaya ang sagutin mo ay ilan ang books ng Biblia. Hindi. Kahit Kasi ano ang narinig tayo itatanong, ng tao eh. basta nasa paksa, yun ang nasa rules natin. Basta related sa topic. Saklaw lahat yan. Related. Kasi mamaya tanong kita sa Trinity, hindi mo rin sasagutin. Ang ating pinag-uusapan eh. Moderator's time. So, Bro Ali, the decision is final. You have to proceed another question. Kasi, Okay, another out question. of topic. Nasa rules out of topic. So, next question yan. Hindi yan pwede sagutin. So, 2 minutes and 2 seconds. Time start. Thank you, Pastor. Hindi magiging out of the topic yan kasi ang pinag-uusapan relihiyon. Paano? Ilan Hindi ang relihiyon ng ng paksa. Biblia? Side comment, Tigil sa Pastor. relihiyon ang pinag-uusapan natin. Wait lang. Bawal sa rules. Wait lang. Rules number 8, no side comments. No, out of the topic are not accepted. So, rules number 7 and number 8, no, walang side comments. So, meron ka ng 2 warning. So, tuloy mo yung pagtatanong mo, sayang yung oras mo eh. Meron ka pang 1 minute and 49 seconds. So, proceed natin yung time. Umaandar yung gabi. So, time start. Question. Sagutin ang tanong, ilan ang books ng Biblia? Huwag kayong umiwas. Sagutin nyo lang tanong. Brother Rasha. Maraming nakikinig. Brother Huwag Rasha. kayong Brother maluwag. Rasha. Wait lang. So, paano Sige to? na. Hindi Magkampihan kayo lahat. makaano. Ibibigay ko na to sa'yo, bro Rasha. Magkampihan na kayo lahat, basta sagutin nyo tanong Okay, ko. pero paki-ano mo na yung tanong ulit, hindi ko na dinig.
Okay, ano Ang ulit tanong, mo na Brother kung ano? Russia, So, Brother Russia, ang ang tanong, tinatanong niya, Wait ilan lang, bro. ang books ng Biblia? Yun lang ang gusto ko eh. Ilan ang books ng Biblia? Ano yung respond ng ating SDA, Fernando Camacho doon? Yes, Ano? yes, oo. Ang topic kasi namin between Sabbath and Friday. Wala kami doon sa Biblia. Kasi ang pinopoint niya, ang pinag-uusapan daw namin relihiyon, hindi ho. Sabbath and Friday. Masyadong malayo na kung sasagutin ko pa yung ilan ang aklat. Walang kinalaman sa Sabbath and Okay. Friday. Okay. So, Pwede ba mag-comment? Pwede ba mag-comment din? ito bro muna Ali. Since tinatanggi nga ni Bro Fernando yung tanong mo, is next question tayo. Kasi hindi nga niya sasagutin kumbaga tanong na yan. Hindi ba ako pwede mag-comments bago lumipat? Sige, ano ka sa akin? Anong meron? Kasi base po sa relihiyon ninyo, kay Brother Fernando, biblical siya bumabasa. Diba? Ngayon, ang tanong ko lang na dapat din sagutin at naririnig ng mga tao, ilan ang books ng Biblia? Yun lang naman. So, May iba pa ba ngayon? ganito nga bro, kahit nga anuhin natin, hindi natin mapipilit yan. So, yung next question na lang natin bro. Nasa manonood na lang yan bro. So, next question tayo. Nasa rules tayo. Bro Ali. okay, time resume, 1 minute and 40 seconds. So, Brother Ali, resume the time. Time start now. Thank you, Pastor. Thank you, Brother Rasha. Kung Suhuf ay kay Abraham, Zabur kay David, Torah kay Moses, Injil kay Jesus, Quran kay Muhammad, sinong tumanggap ng Biblia? Opo, ang tumanggap po ng Biblia ay mga Kristiyano, mga Hudyo. Sila po yung tumanggap ng Biblia na ipinasulat sa iba't ibang mga propeta. Mula luma hanggang bagong tipan. Kaya ang Biblia po ay maraming manunulat na ginamit ang Diyos. At yan ay isang katibayan Next question. Anong pangalan ng propeta na tumanggap ng Biblia? Isa na po riyan, si Moises, isa na riyan, si Daniel, yan. Marami pa iba, si Nehemias, si Jeremias, napakaraming kapatid, no? Yan ay, Sankaret, masisiyasat mo naman na yan, ano? Pero walang sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay magsusugo ng isang Next propeta question. na sa kalagayan ni question. Muhammad. Next question. Ulitin ko lang, Pastor, hindi niya sinasagot. Sino ang propeta na tumanggap ng Biblia? Kasi si Moses, Torah po sa kanya eh. Hindi na lang niya sabihin na si Felix Manalo. Sagot pa, sasagot na ako. Sasagot na ako. Yung propetang tumanggap ng Biblia kasi yung si Moises. Yung pong Torah, Biblia po ang tawag na nila diyan. Time. Okay. So, dyan po nagtatapos ang cross-examination po ng atin pong negative side. Ngayon, siya naman natin bibigyan ng 10 minutong pagre-rebut. Okay? Bro Ali, ready ka ng 10 minuto? Ready na, Pastor. Thank you. Okay, sige. Time start. Dito pa lang, mga kapatid, yung mga nakikinig, naninimbang din naman yan eh. Sa mga dami-dami kong debate, kung mag-scroll down po kayo sa aking timeline, napakaraming nag-Muslim kasi napakinggan nila yung debate. Ito na naman, tignan ninyo, mayroon na naman inshallah mag-Muslim nito. Bakit? Sa tanong na sino ang propeta na tumanggap ng Biblia, walang sagot kasi na ang Biblia ay hindi nga yan maasahan eh. Kasi sa unang tanong kanina, yung Hebrew Bible, ipakita yung libro niya na ganito, walang maipakita. So nangangahulugan lamang na wala talagang aasahan sa Biblia ngayon. Okay. Lagi niyang sinasabi, dinidepensa ni Brother Fernando na ang Quran daw walang urig. Ito na nga, Arabic ngayon eh. Okay. Yung Matthew 10:5
5 hanggang 6, sinabi ni Jesus sa mga disipulos niya na huwag pupunta sa hintil. Pupunta lamang sila sa mga 12 tribo ng Israel. Okay. Sabi rin ni Jesus na isinugo lamang siya sa angkan ni Israel sa Matthew 15:24. Gagawin niyo pang sinungaling si Jesus, biblical. Kasi sinasabi ninyo, kaya sabi ko, ulyanin ba si Jesus? Sabi niya, hindi. Bakit niyo sinasabi ngayon na inuutosan niya yung mga disipulos na pumunta sa mga lahat ng bansa? Kung sana ako, may urig kayong Biblia at balikan natin yung mga nagsasalpukan sa mga hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang mayroon, kung si Jesus ba ay Diyos, kung si Jesus ba ay propeta lang, ano ba ang natanggap ni Jesus na kapahayagan. Nakalimutan ko lamang itanong kung ano ang natanggap ni Jesus ay siyempre ang El-Injil o kaya tinatawag na Gospel. Bakit ang mga Gospel ngayon ay binigay sa mga 4 na canonical na chismoso? Hindi naman na Gospel ni Jesus Kaya dyan, nagkakawindang-windang ang mga kakristyanuhan. Sorry po mga kapatid, ayaw ko pong mabugbog sa labas. Kaya yung tanong ko pa kanina, kayo po ba ay Hodyo o Kristiyano? Ang sabi ni brother ay, siyempre Kristiyano siya. Kasi nga nandito sa panahon natin ngayon at saka based on the Bible, Kristiyano talaga ang tawag sa kanila. Bakit mo pagsisiksikan yung Sabat sa panahon ni Moses yun? Sentido común naman. Saklaw po tayo ng huling propeta Muhammad. Kaya nga under Christianity, may mga bulaang propeta na lumitaw. Isa-isahin ko pang pangalanan, baka magalit na naman sa akin yung mga tao nito. Bawa si Ka Felix Manalo, huling sudo daw ng Iglesia ni Cristo. Pero pag hanapin yung pangalan, wala naman. Sa dyaryo mayroon. O kaya si Apollo Kibuloy sa Buhangin Davao, anak daw ng Diyos. O kaya sudo. Sa panahon ngayon, mayroon pang lumitaw saan? Sa Pampanga, si Eliseo Soriano. Yung Ellen G. White. Pero pag binasa o tinanong kung masaan mabasa sa Biblia yung mga pangalan na yan, nga ang sagot. Kasi natupad talaga sa Matthew 24:11 na nagsilitawan ang mga bulaang propeta. Huwag niyong sabihing bulaang propeta si Propeta Muhammad dahil natanggap niya yung Quran. Minsan pa nga, kung titignan ninyo yung Hebreo na sinasabi niyong urig na Biblia sa Solomon 5:16, hindi pa naaalis doon yung pangalang Muhammad. Kaya yung lagi kong hain sa mga kababayan, hindi ko na ito, hindi lang si Brother Fernando na ang kadibit dito, lahat ng mga nakikinig na Kristiyano sa anumang denominasyon. Yung tunay na sugo dapat ang ating pag-usapan Kasi itong ating tema ngayon na alin ang dapat na, anong araw ang dapat na pagsamba ngayon, yung ibig sabihin yung pagtitipon, yung congregational, kasi ang Salatul Juma'a, Arabic po yan, sa kanyang kahulugan, congregational prayer. Ngayon, bro. Ba't ang kulit nung nagsasalita? Mo na, bro. Naririnig pa ako, bro. Post the time. Sino po ba yung maingay? Hindi niya alam kasi. Okay, sige. Yata thank you, sige. Pastor. 5 minutes and 14 seconds. Time resume. Thank you, Pastor. Kung sa panahon natin ngayon ay sumasaklaw sa atin ang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang Diyos ay nagsugo siya ng mga propeta sa bawat generasyon at panahon, ayon sa Quran 16:36 at sa Quran 2:13 na nung unang panahon kanan nasu ummatan wahida fabasallahu nabiyyin. Di ba? Sugo si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta at binigyan sila ng kapahayagan upang ito ang gamitin nila sa kanilang pagkawindang-windang ng paniniwala. Sa panahon natin, nagkawindang-windang na kayong mga Kristiyano. Kaya nagsugo ang propeta
no, si Allah subhanahu wa ta'ala ng huling propeta Muhammad na may dalang kapahayagang Quran upang magkaisa tayo. Tignan nyo ang outcome ngayon. Lahat ng kamusliman ngayon around the globe ay iisa ang toro. Bakit? Ito ang tunay at tanda ng tunay na relihiyon. Palibhasa, hindi kayo nananampalataya dito, naniniwala lang kayo sa inyong Biblia na walang urig, kahit ganyan ang outcome. Magkakaiba kayo ng pananampalataya. Kung sinabi na sa atin na ang mga Yahudi ay Sabado sa kanila, walang tanggi doon. At ang mga Nasara ay Linggo sa kanila, walang tanggi doon. At Biyernes sa atin ngayon. Pero hindi ko tinatanggi, araw-araw ang pagdarasal kasi ginagawa namin yan ng mga Muslim. Kami pa nga ang tatak propeta kung magdasal lah. Sino? Anong nasunod ninyo sa mga propeta pagdating sa pagdasal? Hanggang nga lang kayo. Bakit? Hindi nyo naman talaga ginagawa ang katuruan ni Abraham kung magdasal lah, biblical lah. Akala ko ba sinusunod ninyo ang lumang tipan? Particular si Brother Fernando. Bro, ako nang hihingi ng paumanhin. Ayaw ko kung masaktan ka, brother. Pero dala lang ng tema. Pero ano na to, damay-damay na to, lalo na yung ating mga kababayan na Iglesia ni Cristo. Kasi pagkayayabang nila, pag nakita nila ako, kaya lang pagkasabi ko sa kanila, kasi sila ang mag-angkin ng tamang aral kung kausap sila. Samantalang pag hinahainan ng isang topic, nawawagdo naman. Kasi kung tamang aral dapat, wag nilang aatrasan ang anumang topic. Tignan ninyo si Brother Ali Sultan. Kahit ano ihain ninyo, gusto. Bakit? Ito ang tunay na relihiyon. Tinitindigan namin ang anumang paksa, walang aatrasan. Kaya ang punto na ito, mga kababayan namin, no? Total dati kaming kapanalig ninyo at dati kaming Kristiyano kung ituring din. Bible believer din kami, no? Dati. At ngayon, natagpuan namin na ang Islam ito yung tama at naging Muslim po kami, di nangangahulugan na galit po kami sa inyo. Hindi. Kumbaga, ano lang to, faith lamang. Walang personalan na ikama. Kaya ako ay humihingi ng pumanhin sa mga kababayan natin na nakikinig. Ayaw ko pong makasakit. Ang akin lang ay magbigay ng mensahe ng Islam. Kung titignan po ninyo, sa Deuteronomio 6:4, hindi ko dahil ginagamit ang Biblia, sasabihin ninyo, ba't mo ginagamit ang Biblia? Di ka naniniwala. Ito ang conclusion ko dyan. Ang Biblia kasi hindi naman puro chismis ang karga. Mayroon din naman po tamang diwa. Okay, sample. Kung ang tauhid, ang ibig sabihin ay matuwid na aral ay hindi tumataliwas, tinatanggap po yan. Pag sinabi ng Diyos ay wala siyang gaya, okay yan. Pag sinabi ni Moses ay isa ang Panginoong Diyos, okay po yan sa Deuteronomio 6:4. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:29 na isa lamang ang Diyos, wala pong problema dyan. Kasi nga, yun ang basic teaching ng mga propeta. At sa Quran nga, 1:1-2, ay wala ngang gaya ang Diyos, nag-iisa lamang siya. Ito ang matuwid na aral. Pero yung aral ninyo ngayon, base sa Biblia, sa iba-ibang mga verses kung saan nagsasalpukan ng nilalaman dahil iba-iba na ang inyong sikta at pananampalataya, hindi na po tayo nagkaisa. Yun ang sinasabi ko na ang Biblia hindi na nga talaga maaasahan. Kaya't lagi kong tanong, sino ang propeta ng tumanggap sa sinong propeta ang tumanggap ng Biblia? Wala kayong naibibigay na kasagutan. At saka yung tanong na ilan ang books ng Biblia, bakit ninyo iniiwasang sagutin? Pinag-uusapan natin dito ay hinggil sa relihiyon natin. Base po kayo sa inyong Biblia. Bakit hindi nyo sagutin kung ilan ang books? Ba't di nyo sabihin na 77? Dahil mayroong 73, mayroong 81, mayroong 61. Sa next convention, gawin nyo na lamang 40 books. Siguro magkaigi na yun. Inshallah. Time. Ang kuli. Time. Thank you, Pastor. Time. Okay, dyan po natatapos Thank you very ang 10 minutong rebuttal sa negative side. So, bigyan naman natin ng daan ng atin pong affirmative ng 7 minutong pag-cross-examine base po sa itinindig ng negative side. So, 7 minutes, bro. Fernando, ready na ba? Yes, sir.
Okay, Okay. time start. Opo. Ang aking unang tanong, kapatid na Ali, ano ho? Doon sa term na Biblia, ano po ba ang ibig sabihin sa inyo ng salitang Biblia? Ang Biblia ayon sa narinig, nabasa ay collection of books. Nangangahulugan lamang na hindi yan katotohanan dahil pag nagbigay ang Diyos ng revelasyon sa individual na propeta, kaya ako tinatanong kung sinong nakatanggap, ay dapat isa lang eh. Bakit naging Biblia? Next Tama question. lang na sinulat Next ng question. mga nagsulat sa Lucas Next question. 1 hanggang 4. Okay. Next question. Yes. Okay, dito sa Roman 9, chapter 4, verse 5. Diyan ko po kayo tatanungin. Okay. Kayo po ba ay naglilingkod rin sa Diyos, kapatid na Ustad? Actually, yes. Actually, hindi ko yan nilatag ang verse na yan, pero kaming mga Muslim ay lingkod kami at alipin kami ng Diyos. Kaya nga Abdullah ang tawag sa amin. Alipin ng Diyos. Pag sinabing lingkod, alipin po yung konti. Yeah. Thank you. Next question. Okay. Next question. Alaikum salam, Sheikh. Apo. Yung paglilingkod, ibinigay din sa Israel. Bakit kayo naglilingkod ngayon, kapatid na Ustad? Tama ka, Brother Fernando, kasi lahat po ng mga tao nagsimula pa nung unang panahon ay pag Islam ang tinatanong mo, sila po ay nilikha ng Diyos upang sumamba sa Diyos. Sa isang banda, lingkod po tayo ng Diyos. So tama lang, kung ang mga Israelitas ay lingkod sila ng Diyos, hindi po namin Next question. Next Thank you, question. brother. Okay. Sabi po ninyo, iisa lang ang inyong turo. Pero bakit meron kayong mayroong mga nagdidebate sa inyo na meron ding kanya-kanyang katuruan? Paano nyo po i-reconcile yan, Ustad? Sino po yun? Pwede ka bang magpakita ng patunay? Pakisagot muna, Ustad. Yun nga po, brother. Papaano kung masagot yan kung wala ka namang patunay? Meron, ito, ipaparinig ko sa inyo ho. 5 video ito, no? Na puro Muslim ang nagde-debate. Lalakasan ko para marinig ninyo. Hindi nga nag-isabuti ko mga dumatang di picture. Sa akin nakakaya naman kaya tapos Medyo magulo yung audio, no? Siguro baka isend ko na lang sa inyo. Dalawang Muslim ito, nagdedebate sila. Medyo ano lang kasi dito pumapasok sa akin kaya medyo maingay, ano? Yan yung isa, ano ho? Then meron po dito Islam and Islam din. Kahit sa YouTube marami. Kanina pinagtataon niya mga sayang. Ito naman, dalawang Pilipino, pareho ring Muslim, pero nagdedebate sila. Sa YouTube, marami yan. Ustad, paano ninyo i-reconcile ngayon yan? Na meron kayo isang paniniwala? Ang akin lang yung sinasabi ko sa bro, around the globe ka ako ng mga kamusliman, pag sinabing Allah ang Diyos o Propeta Muhammad Haling Sogo, walang nagtatalo. Kung mayroon man sila yung pinag-usapan sa ibang topic na yun, hindi katulad sa Christianity na yung mga major na usapin ay yun yung pinagtatalunan. Next question. Thank you. Ang sabi nyo kanina, around the world, isa lang ang inyong turo at hindi nagkokontrahan. Bakit ngayon nagpo-focus ka lang kay Muhammad at kay Allah? Turo, ibig sabihin, kabuuhan. Dito, mayroon akong 5 video na 3 foreigner na magkakaibang video, nagde-debate sila, at 2 parehong Pilipino, no, na parehong Islam, nagde-debate sila.
Sige po, bigyan ko ng pagkataon ulit para ma-reconcile. Yung turo. Yun nga sabi ko, brother, hindi naman natin alam kung ano pinagtatalunan nila. Ang punto dito, bro, around the globe kako, pag sinabing 5 pillars, 6 belief, paniniwala sa Allah, sa Propeta Muhammad, kay Jesus, walang nagtatalo po dyan. Hindi katulad sa Christianity. Okay, kako next na- question. Okay. How about Sunni at saka yung isa pa ba yan? Ano ba yan? May mga ganyan kayo, di ba? Paano nyo re-reconcile yun? Magkaiba rin ang inyong teaching. Dapat alamin mo po yung katagang Muslim. Kung hindi mo naman alam, ulitin ko sa'yo. Ang Muslim, yung tumatalima, naniniwala kay Allah at kay Propeta Muhammad. Kahit na sabihin mo ang maraming mga katawagan dyan, kung hindi yan maniwala kay Allah at Propeta Muhammad, hindi natatanggapin. Next question. Malinaw ba, bro? Okay, next question. Saan po iniutos ni Allah na yung Friday ay gawing espesyal na araw ng lahat ng mga tao? Yun nga hadith, brother, sinabi ko sa iyo. Yung binasa ko sa iyo kanina. Okay. Ang hadith na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, yung Biyernes ay ito yung ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ngayon. At yung Next question. Sabado ay para sa mga Next Hudyo. question. Yung Okay. Linggo ay para sa Kristiyano. Bakit Next question next na. question na po? Bakit wala sa salita ni Allah? Bakit doon sa Naabutan salita ng ni time. Muhammad meron? Naabutan na ng time. Okay, so dyan po nagtatapos ang atin pong second portion ng debate. So dako po tayo sa 5 minutong conclusion. Of course, bago po tayo mag-conclusion, Russia, meron po bang ano po ang comment ng atin pong dyan sa live? Okay, so maraming salamat no sa mga ang gising pa hanggang ngayon kahit halos mag-alas 11 na. Meron tayong 13 plus na viewers at nagpapasalamat kami kay Nick Carl yan sa ating star senders ng Carl at laging nagbibigay sa atin ng stars. At kung gusto nyo din na suportahan itong mga ganitong gawain, kung bigyan nyo kami ng kahit mga konting stars dyan. So, maraming salamat kay Nick Cal at saka kay Isa Ahmad Ibrahim. Sabi niya, ngayon mo talaga sakit na. Yan, sabi ni Haribo Latif, hindi talaga maintindihan ang Quran pagbabasahan dahil original. Sabi ni Joel Bares, taob na agad ang argument ni Bro Ali. Yan. Sabi naman ni JP Gabrido, praise the Lord, amen, Bro Fernando Baisa Camacho. Sabi naman ni Den Datumanong tagilid si Fernando. Sabi ni shout out kay JP Gabrido, yan. Okay. Kay Farouk Tigailuden, yung sabat na basis mo sa Biblia, ang galing, sabi niya. Okay, shout out din kay Junrel Donaire, si Muhammad hindi matagpuan sa Bible, wag nyo nang ipamayabang ang propeta niyo, sabi niya. Sabi ni Dave Dalida Villarreal, hehe, lagot, may debate din sa kabila. Yan. Hayaan nyo yan sa kabila. So shout out din kay ayun lang muna, Bro Shem. Okay, marami pong salamat Bro Russia at dyan po sa live na patuloy po na sumusuporta po sa atin pong page at Debaters Convention. Of course, atin din pong pasalamatan ang dito po sa platform na si Bro Nihil at of course si Ali D, no? At salamat po pagsuporta. Of course, atin pong dalawang debatista.
Okay, tuloy po tayo at bibigyan po natin ng 5 minuto ang atin pong negative side. Siya po ang mauna sa conclusion dahil sa unang tindig po ang affirmative po ang nauna. Ngayon naman po ang negative side. Brother Ali, kayo ba ay ready na sa iyong conclusion na 5 minuto? Thank you, Pastor Shemaya. Okay. Time start. Ako na po yung nanghihingi ng paumanhin at siyempre nagpapasalamat ako sapagkat nasa katuparan ang topic na ito. Uli-uli, ito ang aking ipaalala sa mga kababayan natin, mga Kristiyano. Kung inaangkin ninyo po na tama ang inyong relihiyon, pag naghain po kami ng isang topic, wag nyo pong aatrasan. At kung nagtanong po kami ng isang tanong, wag nyo rin pong iiwasang sagutin. Okay? Kasi mapapaghalata po kayo ng mga nakikinig na talagang hindi po kayo tamang pananampalataya pagka nagtatanong. At sikapin po ninyo na yung aral po ninyo hindi chapsoy na nagsasalpukan yung bawat kanto. Okay? Hindi ko maubos isipin na iisa po ang Biblia under Christianity, pero hindi po kayo magkaisa kung sino talaga ang Diyos, yung ama ba o yung anak. Kasi pag tinanong ilan ang Diyos, isa lamang. Bakit mayroong ama, mayroong anak? Ang kulit, di ba? Tinuro ba yun ni Jesus? Hindi. Kung mayroon man, mabasa kayong ganon, chismis kasi ang Biblia sorry ha. Pumunta ako sa ganitong conclusion sapagkat malinaw doon sa topic na sa panahon natin, Biyernes po ang tinatawag na Salatul Jumaa. Ibig sabihin, congregational prayer. Pero araw-araw po ang Jumaa. Ibig sabihin, yung pagdasal na sama-sama. Sa masjid po yan kung sabihin. Masjid, ibig sabihin yung tabernakulo, kaya yung Biblia kasi sinasabing tabernakulo. Kung titignan po natin dito sa Islam, masjid kung tawagin ngayon yung pinagtitipunan ng mga nagsasala. Diba? So, yung sabi ko kanina na hindi ninyo talaga ito magiba-giba, kung talagang kayo ang sumusunod sa mga propeta particular, dapat katulad kayo ng ginawa ni Moses, Abraham, David, o Joshua, o kaya Jesus na tinuro ni Propeta Muhammad. Ano yun? Ang magsala po kayo. Pero mas magaling po kayo kaysa Biblia ninyo ngayon. Kasi wala naman talagang babalikan nating orig para tingnan natin kung ano ba talaga ang turo ng mga naunang propeta. Yung aking argumento o tanong na sino ang propeta na tumanggap ng Biblia, walang maisasagot doon, nga ang sagot dahil wala talaga. Tinanong kanina ni Brother Fernando kung ano ang meaning ng Biblia. Collection nga o books. O napansin nyo, collection of books. Biblia dapat isa lang, di ba? Isang aklat lang. Tama lamang na pinagsusulat kung sino ang mga nagsumikap nagsulat. Kahit hindi yan maasahan, pinangalanan ko pa nga Saan nyo ba narinig ang ganitong mensahe? Suhof kay Abraham, Zabur kay David, Torah kay Moses, Injil kay Jesus, Quran kay Muhammad, Biblia, kanino? Nga. Yun lang. Kaya ang sabi ko pa nga, kaya yung Iglesia ni Cristo, kung sila ang nag-aangkin ng tunay na aral, samantalang sulpot lamang, mas mainam pang pakinggan yung konsepto ng RCC na sila ang nag-compile ng Biblia, mas mainam, mas madaling paniwalaan kasi ang mga tao nakikinig na nagtitimbang din naman yan. So lahat ng mga sumulpot at nangahoy, katulad ng si Brother Nihil, nandito pala si Brother Nihil. Brother Nihil ako nagpapa-umin lahat ng nangahoy, lahat ng sumulpot, hindi na yun totoo. Yun po ang isang palatandaan. Kahit si Brother Fernando, kung sumulpot lang po yung relihiyon mo, hindi yan totoo, brother. Kasi kung nag-aangkin ka po na tama ang SDA at mali yung Baptist, andyan pa ba si Pastor Rian? Mas mainam na lamang na
RCC ka. Bakit? Sila nga nag-compile ng Biblia eh. Kaya yung tanong ko kanina na ilan ang books ng Biblia, kung sinagot mo lamang ng 66, magre-reklamo ako bakit may 73. Eh doon magkakaproblema, kaya hiniwasan ko ninyo ngayon. Di ba? Okay na to. Hindi naman nangangahulugan na taob ang Time po. Okay, maraming salamat Brother Ali sa iyo pong 5 minutong conclusion. So, affirmative side, 5 minutes, start. Okay. Thank you, kapatid na Ali. Ano ho? At sa akin po na 12 minuto, no? So, lagi niyang idinidiin kanina, no? Tinatanong niya tayo doon sa Biblia. Samantalang ang paksa po namin, ay Sabat at Friday. No, dahil wala na siyang maitanong doon, hindi na niya kaya, pumunta na siya sa ibang court. Kumbaga, ang nilalaro namin basketball, pumunta sa baseball. at doon patuloy na pinapalo sa akin yung bola. Dito lamang tayo sa court ng basketball. Huwag ka mo nalilipat ng ibang court. Yan. So yan po ay ginagawa ng mga apologists na aminado na sila, wala na silang masasabi. Kaya pumupunta na sila sa ibang court. Ang tawag dyan mga kapatid, policy of non-sequitur. Ano ho? Yan, hindi sumusunod sa rules. No? Ang nasa rules, pwedeng itanong ang lahat. No? Basta't nakaayon sa paksa. Out of topic. Diba? Yan. Kaya dito ko lalong napapatunayan, ang Seventh-day Adventist talaga, very law-abiding. Sumusunod kami sa rules. Even sa rules ng DevCon. So yun ang pagkakaiba. Then, tinanong natin, ano ba ibig sabihin ng Biblia? Yes, tama siya. Yan ay collection of books. Na yan kasi ay nasa neuter in gender, nasa plural form po yan. Kung ito ay collection of book, bakit mo hanapin yung isang propeta? Diba? Wag mong hanapin ang kadalasayan ng Biblia sa pamantayan ng Islam. Hindi po. No? Dapat unawain ninyo sa pamantayan ng tunay na mga lingkod ng Diyos. Okay? Then, sabi niya kanina, meron lamang iisang turo. Turo, sabi niya kanina eh. Nung ipinarinig natin yung dalawa, isang foreigner na nagdedebate at saka isang parehong Pilipino, parehong Islam yan, nagkawindang-windang po. Nagkautal-utal yung ating kapatid sa pagsagot. Ang ginawa niya, naisip niya, pinuntahan niya ngayon yung paniniwala nila sa isang Allah, at kay Muhammad. Wrong mistake. So dito sablay, kaya kung meron chapsuy dito, sila yun. Kita ho ninyo. Hindi ho nakatindig yung kanyang Friday eh. Then sabi niya, yung Sabat sa mga Hudyo, doon sa Roman 9:4, pati yung paglilingkod sa Diyos sa Hudyo din eh. Bakit naglilingkod si kapatid na si Ustad? Yung pagkakilala kay Kristo eh. Sa Hudyo rin yun eh. Ipinagkaloob eh. Bakit naniniwala din sila kay Kristo? Diba? Mayroong malaking question dito. Yan. Kaya dito hindi ho masyadong weak yung kanyang argumentation. Yan. Now, lagi na sinasabi, dapat daw si Kristo. Yes, hindi niya naunawaan. Si Kristo nag-utos din na ituturo yung kanyang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang ituturo, hindi yung Islam, kundi yung ebanghelyo ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, so lahat po ng inano niya natibag natin, Then sabi niya, ang SDA is sulpot, lang niya sa sarili niya iniisip. Ang Seventh-day Adventist ay lumabas alinsunod sa hula ng Biblia. Yan. At yung hula na yun, ng paglabas sa Seventh-day Adventist, tunay na iglesia yun. Hindi kagaya ng Islam. Walang hula sa Biblia na may lilitaw na tunay na pananampalatayang Islam. Wala. Yan ang pagkakaiba. Kaya mali-mali yung paniniwala nila. Then, pinuntahan niya yung paniniwala sa Ama, sa Anak, out of topic. Out of topic. So, sumagwa na naman siya. Nagpunta na naman siya ng ibang court, Badminton naman ng kanyang laro. Yan. So dito lumalabas red herring fallacy. At napapansin po ninyo yung kanyang conclusion, out of topic, inaccurate yung kanyang mga ipinapahayag kung sino-sino yung pinupuntahan niya, Samantalang tayo, patuloy nating naititindig na ang Sabat para sa lahat ng tao, para sa kabutihan ng tao.
walang mababasa sa surah na ang Friday, no, ay iniutos ni Allah para sa lahat ng tao. Wala ho. Hindi rin niyang binanal, hindi rin niya na binindisyonan. Ano ho? Yan. At hindi dahilan yung congregational na pagtitipon, hindi rin ho. Kasi kahit sino pwedeng magkaroon ng congregational na pagtitipon kahit sa anong araw. Pero yung espesyal, yung binanal, binindisyonan, ipinangilin mismo ng Diyos, iniutos sa lahat ng tao, Sabado, hindi Friday. Kaya dito bagsak na bagsak eh. Okay, salamat po ng marami. Maraming pong salamat sa inyong dalawa. At dyan po nagtatapos po ang atin pong debate. Of course, meron pa kayong 1 minuto. So, bago tayo magbigay ng pasasalamat sa 1 minuto, i-ready lang natin tong 1 minute natin. So, ang Debaters Convention ay nagpapasalamat sa inyong dalawa na kayo po ay maayos po ang takbo po ng ating debate. Bagamat man ay meron pong kaiba-ibang pananaw, pero at least po ito po'y pagkakataon na ma-express po ang bawat po pananampalataya. So, Brother Rasha, bago pa natin sila bigyan ng panghuling pangungusap, meron po ba kayong karagdagan dyan? Rasha? Okay, so ito lang ang masasabi ko. Napakaganda yung debate, no? At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-send ng message directly sa akin, Rasha Vista, at saka si Sispo, pwede nyong i-contact para ma-join ko kayo sa mga room. Kasi ang debate kasi, mga kaibigan nating listeners dyan, nagsisimula yan sa sharing. At ang iba, kagaya nitong mga professional, syempre hindi na sila nagsishare, usually debate agad. Pero sa mga normal, nagsisharing, tapos doon, pag merong hindi nagkakaunawaan, nilalagay natin sa debate para maging maayos. So, ini-invite ko din yung inyong mga pastor, at hindi namin bibiguin yung inyong pinakamagaling na debatista, dahil meron din kaming pinakamagaling din na mga debatista dito sa Debaters Convention, at kompleto po tayo. Meron tayong SDA, Fernando Camacho, Ustad Ali Javier ng Islam, meron tayong RCC, nandyan sila Melchor, Alvin Gitamundok, at meron tayong mga MCGI, magagaling sila Elepin, yan, nandyan, at saka mga INC, meron tayong mga diakono dyan, at meron din tayong iba-iba, mga pastor, born again, mga sila, ito si Shem, sila pastor, basta marami. So, yun lang ang ko, Shem, sa gabing ito. Sige, okay, sige, marami pong salamat. At bago ko po ibigay sa kanila ang 1 minuto, of course, gusto kong i-plug in, no, na meron po tayong 24/7 Bible study. No, at kung gusto nyo pong makinig, so meron po tayong link. Kung inyo pong tingnan ang akin pong timeline, dyan Eric Dignos or Shimaya Bro, nakapost po. At saka isa pa, kung gusto nyo po ng makasama, no, meron po kami dyan sa English na Progressive Revelation Ministry. Of course, so hindi natin patagalin, unahin po natin yung atin pong affirmative na siya po ay magpapasalamat. Time start. Okay, unang-una, pinasasalamatan natin ang ating pong Panginoong Diyos sapagkat mapayapang natapos ang aming pong magandang talakayan ng ating pong tinitingala at pinagpipitagang isang veteranong Islam apologist, no, si kapatid na Ali Javier. At isa pong karangalan sa inyong maliit na lingkod na siya po ay aking makakwentuhan sa ganitong uri ng pag-uusap. Kapatid na Javier, salute ako sa inyong kabaitan. At very professional. Oo. Siyempre, sa atin pong mga nasa room, no, kapatid na Ali D, yan, at kapatid na Nihil, kapatid na Rasha, at kay kapatid na Shemaya, na talagang
patas na nag-moderate sa amin, ano. Subaybayan din po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang akin pong YouTube channel, Fernando B. Camacho Jr. At bubulagan na po sa inyo ang Back to the Truth Ministry. Tuwing araw po ng Sunday, alas 4 hanggang alas 6, may live broadcast po kami sa programa naman ng Ask o yung Ayon sa Kasulatan. Every 4 p.m. to 6 p.m. Then, Martes, alas 8 hanggang alas 9, ganun din po sa araw ng Webes. Sa comment section po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Debaters Convention Group at sa inyong mga komento. Sa mga kaibigan nating Islam, pasensya na po kayo. Ito po bunga lamang ng discussion, walang personalan, kapatid na Ali. So, purihin ng Panginoon at binabalik natin sa DevCon. Okay, so Brother Ali, huling pangungusap, isang pasalamat po. Time start. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina ba. Ang papuri at pasasalamat ay kay Allah at ang kapayapaan ay sa kanyang propeta. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, di ko na isa-isahin, lalo na sa ating katalakayan, si Brother Fernando. Siyempre, sabi ng Suratul Isra, 17 ng Quran, chapter 17 verse 15, "Wama kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula." Hindi ako magpaparusa, sabi ng Diyos, maliban na nagbigay ako ng babala. So bawat henerasyon po may propeta na nagbabala sa mga tao. At sino po ang sumasaklaw sa inyo kung di nyo tinatanggap si Propeta Muhammad? Thank you mga kapatid. Inshallah magkakaalaman na lang sa kabilang buhay. Kung hindi po kayo nag-Muslim, ayon din sa nasusulat, magiging kawawa po kayo. Di bale, naiparating nyo sa amin at naiparating namin sa inyo. Nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagagawa po natin ito. Kasi vice versa po ito. From Muslim, ipinaparating ng aral at sa Christianity, pinaparating nyo rin ang aral. Thank you very much. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa. At pinapasalamat ko sa Panginoon din at mga nagaganap ngayong gabi. Of course, ang magpipinali po sa atin pong walang iba kundi si Bro Russia. Bro Russia? Okay, so mag-a-announce lang ako konti ng ating next na debate. At lagi-lagi meron tayong recap na programa every morning yan. Either 10 p.m. or 11, meron tayong mga recap tungkol sa debate namin noon pa. Kasi ang DevCon or kami na grupo, hindi DevCon, parang kami yung mga datihan na halos 4 years na ata tayo, Shem, or ilan na ba tayo? 5 years. So yan, so merong mga debate noon na hindi na-upload. Kami lang nagre-record, hindi pa maganda yung aming mga doon, pero binibigay din namin sa inyo para meron ding matutunan. So bukas meron tayong debate April 8, Fernando Camacho ng SDA versus Pastor Dindo ng Born Again. Topic nila, patutunayan ko na ang karumaldumal sa Leviticus 11 ay nanatili pa din karumaldumal sa bagong tipan. Affirmative dyan si Fernando Camacho ng SDA. So itong April 8 na Fernando versus Alfredo De Leon at 3 p.m. meron pa pala sa 3 p.m. RCC versus SDA naman. Ang topic nila, patutunayan ko na ang ikapitong araw sa panahon ng bagong tipan ay Sabado pa rin. Fernando Camacho ng SDA, affirmative syempre. Tsaka ang negative naman si Alfredo De Leon ng RCC. So antabayanan nyo yan bukas. At this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis
lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang